Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Mahal na Panginoon, sa iyong matamis, mahal na presensya. Salamat po sa paglangis nyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Dodge Choir, Youth Choir, higit sa lahat, sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, sa pagbibigay. Salamat po sa mga kinatatapat. Sa pag-aaral salita, Mahal na Panginoon, ikaw magpala. Sa gana na kila ako magagawa, umasalam ako sa inyo. Gusto ng dalangin namin ginagalang, Mahal na Pastor. Bless the children once again, Lord, through your word. At aking sinasaway lahat, gawa ng kaaway. I bind of Satan, demons and belief and doubts, opposing spirit, demons and hindrances. I command you in Jesus' name. Kasal out right now in the name of Jesus. In the name of dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Puri natin, Mahal na Panginoon. The highest praise, glory, honor, and power belong unto our Lord Jesus Christ, the Alpha, the Omega, the King of Kings, the Lord of Lords, ang ating Mahal na Panginoon. I'd like also to give double honor and respect to our beloved Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Sister Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanila mga beloved children, inabati ko lahat ng beloved preachers, beloved co-workers, at ganun din, beloved in-laws, natin mga minister folks, inabati ko po sila kasama natin, sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat, mahal, magandang hapon po rin natin mga Panginoon. Kindly read Luke chapter 16, verse 11 up to 12. Lucas 16, talatang 11 hanggang 12. Kung kayo nga hindi naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili? Amen. Who is worthy to receive the true riches? Ang ating topic sa araw na ito, sino ang karapat-dapat tumanggap ng tunay na kayamanan? Alam po ninyo, mahal, ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay, ida-divert yung mind natin, yung puso natin, ida-divert sa mga bagay na temporary. Yan po ang tatanda natin. That is one of the works of the devil, to divert our minds and hearts to the temporary things. Wawalain tayo sa mga bagay na pinakamahalaga. Yan ang kanyang ginagawa sa lahat sa atin, sa ating mga buhay. Kaya nga, kailangan lagi tayong alert. Amen? Amen? So praise the Lord. Alerto tayo, minamahal. Ang ating sandata ay salita ng Diyos, pananampalataya. Dapat bawat araw, alerto tayo. Ang pakipagbaka po natin, hindi po minsan lang. Hindi minsan, kundi araw-araw. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, sino ang karapat-dapat na tumanggap ng tunay o totoong kayamanan? Who is worthy to receive the true riches? Ano sabi dyan? Kanina, sabihin sa natin. Lucas 16, 11 hanggang 12. Kung kayo nga hindi naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Malapakan natin, Panginoon. Kung tayo raw hindi naging tapat, mapagtapat sa masamang kayamanan,
Bakit sinasabi yung sa Biblia yung mga bagay sa mundo, yung kayamanan natin dito na tinatamasa, ay, ang tawag po sa banal na kasulatan ay masamang kayamanan. Hindi ko may sabi niya namin na mahal. Yan po ang sabi ng mahal na Panginoon Jesus sa banal na kasulatan. Ang tawag niya, masamang kayamanan. Kung hindi nga tayo naging mapagtapat sa masamang kayamanan, tingin ng Diyos sa mga material things dito masama eh. Bakit ang tingin niya masama? Kasi maraming nasisilo sa mga bagay na yan. Amen? Maraming nalilihis sa pagsunod sa kalooban ng Diyos because of the material things. Kaya ang tingin niya, masama. Ngunit kung ginagamit natin sa matuwid, ginagamit natin sa paglilingkod, pagsunod sa kanyang kalooban, hindi po yan masama. Maganda yan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kung hindi nga tayo naging tapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? 12. At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili? Kayamanan na yan. Kung tayo raw hindi na magtapat sa kayamanan ng iba, tandaan po natin na mahal, kung tayo may kayamanan sa mundo, kung tayo may mga material possessions, financial prosperity, kung mayroon man tayo, ang tawag sa Biblia, tayo lamang ay katiwala. Palapakan natin, mahal na Panginoon, amen? Katiwala. Hindi po sa atin yan. Pinagkatiwala lamang sa atin ang Diyos. Okay, bago natin ituloy yan, kindly read. Steward lamang tayo. Steward. Andyan, sa Lucas. Yan, ano dyan sa aklat ng Lucas. We are stewards. O sa Timothy. Sa Timothy. Ayan, pakitingin dyan. Sa mga talata, naman, dami kasi ng talata, kaya medyo nakalimutan ko yung pinakaano dyan na talata. Mahal. Sa Timoteo, yung stewards, tayo katiwala lamang. Mahal. Unang Pedro, Kapitulo po 4, ang talata po ay Gis, minamahal. Okay. 1 Peter chapter 4. 4 verse 10. Sabi po dito, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Yan, 1 Peter chapter 4 verse 10. Na gayon, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin naman na gaya mabuting katiwala na masaganang biyaya ng Diyos. Minamahal, lahat po tayo katiwala lamang ng ating tinatangkilik. Amen? Stewards. The English is stewards. Pakiredy yun sa English, yung steward. We are stewards. The stewards must be faithful. Ang sinabi doon. Ang mga katiwala ay dapat matatapat. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Yung ating tinatangkilik, hindi po atin yan. Sabi na Banal na Kasulatan. Kaya, balikan natin yung Lucas 16:12. Anong sabi dyan? At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, yung atin na tinatangkilik, hindi ating kayamanan yan. Kung mayroon naman tayong kayamanan. Amen ba? Naman? Hindi atin. Kayamanan ng iba yan. Sinong may-ari yan? Ang Diyos. Ang tinawag. Siyang may-ari lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Pinagkatiwala lamang sa atin. Depende sa laki ng pinagkatiwala sa atin.
Iba-iba yung laki ng blessing o kayamanan na hawak natin. Hindi po yan tayo may-ari. Kayamanan ng iba. Sinong iba? Ang Diyos ang may-ari. Siyang tinutukoy na may-ari. Yeah? At yung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili? Hindi na tayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng Diyos. Hindi tayo naging tapat sa kayamanan na binigay sa atin, pinagkatiwala sa atin. At paano na tayo bibigyan ng sariling kayamanan natin? Paano tayo pagkakalooban ng sariling kayamanan? Hindi nga sa atin, hindi nga tayo naging tapat. Diba? Ganun ang malapinon. Kailangan makita muna na tapat tayo nung hindi sa atin para pagkatiwalaan tayo ng sarili natin. Alapakan natin malapinon. Amen? Praise the Lord. So, ang gawain ng kaaway, dinadivert ang mind natin sa mga bagay na hindi mahalaga o di masyado mahalaga. Inaalis ang puso at isip natin sa mga temporary things. Temporary. Kaya nga, dapat, minamahal, ang ating iniisip araw-araw, yung hindi temporary na bagay, yung pangwalang hanggan na pagpapala. Hallelujah! Praise the Lord! Ano sabi dyan? Dito sa Mateo 6:20, ito po tinatawag na spiritual treasures o spiritual investment. Kung mayroon man tayong invest sa buhay natin dito sa lupa, number 1 na i-invest natin yung spiritual treasures. Spiritual na kayamanan. Ano sabi dyan? Mateo 6:20. Can you read? Ayon po sa aklat ng Mateo 6:20, kundi mga katipon kayo na mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi naghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Amen. Sa 19, ako na lamang babasa. Ano sabi yun sa 19? Pakibaba sa 19. Mateo 6. Huwag kayong magtipo ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Ay na mahal, huwag daw tayo magtipo ng mga kayamanan sa lupa. 20. Pakibilis, 20. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang mga tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. 21. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon ang inyong puso. Puri natin malapay naman. Praise the Lord! So malinaw ang utos. Huwag daw tayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Ibig sabihin ba, ayaw ng Diyos na mayaman ang isang Kristiyano? Hindi po yun ang ibig sabihin. Hindi po yun. Mamaya malalaman natin. Ano ibig sabihin naman po yun na what the Lord means when He says, do not lay your treasures upon the earth. Ano ibig sabihin ng sinabi ng Panginoon na huwag kayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa? Mamaya malaman natin na hindi ibig sabihin na ayaw ng Diyos na maging pinagpala ka. Hindi yun ibig sabihin. Hindi ibig sabihin na wala kang material things. Hindi yun. Kailangan maintindihan natin ano ang gustong ipagawa sa ating mga Pinoon na sinasabi niya, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. Praise the Lord.
Kasi ang pinakaunang utos sa banal na kasulatan ng mahal na Panginoon, the first and the foremost commandment is to love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Ang pinakaunang utos niya, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong isip. Yan ang pinaka-first commandment eh. Pinakaunang utos yan. Marcos 12. Kailangan malaman natin yung pinakaunang utos. Nandiyan yun. The first commandment, 29:30. Mark 12:29-30. Ito po yung pinakaunang utos, sinamahal. Isulat ninyo para hindi po ninyo makalimutan. Hindi natin makalimutan. Yan ang pinakaunang utos. Marcos 12, 29-30. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoong Diyos ay isa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Amen. Malakpakan natin, mahal na Panginoon. Praise the Lord! Ayan, sa 28, ano sabi dyan? 28 muna. Pakibilis, yung ano natin dyan. At lumapis ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo at palibhasay, nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, ano baga ang Pangulong utos sa lahat? Ay, nagtanong yung mga eskriba sa ating mahal na Panginoon. Ano baga ang Pangulong utos sa lahat? Sumagot ang mahal na Panginoon, 29. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. 30. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Malakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ang Panginoon daw ay isa. Yan ang pinakapangulong utos. Ang Panginoon ay isa at ibigin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at buong lakas. Iisa lang ang Panginoon. Amen? Sa mga taong hindi paligtas, sa mga unbelievers, ang Diyos nila ay material na bagay. Pero sa banal na sulatan, isa lang ang Panginoon. Sa mga Kristiyano, sa malaklang Diyos, isa lang ang Panginoon. At ibigin mo siya. Sino yon? Our Lord Jesus Christ. Ibigin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. That is the first commandment. The greatest commandment. Pinakapangulong utos. Ibigin ang mahal na Panginoon ng buong puso at buong kaluluwa. Kaya, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa na ninanakaw at kinakalawang at kinakain ng mga tanga. Huwag na tayong mag-ipon. Ang sabi niya, anong ipunin natin? Sa 21 ng Matthew 9, o Matthew 6, 20, 21, sabi niya, huwag tayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Ang ating ipunin ay kayamanan daw sa langit. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kaya, ang trabaho ng kaaway, da-divert ang mind natin sa mga bagay na walang kabuluhan o hindi masyadong mahalaga. Kahit dito lang sa pagsasamba natin, di ba? Sa paglilingkod natin. Sa araw-araw natin buhay. Minsan, ginugulo ang isip natin ng kaaway, inamahal. Ginugulo tayo. Kahit ang ating pakikisama, ating pakipagkapwa Kristiyano, pakipagkapwa tao, ginugulo. Samantala, ang utos ng mahal na Panginoon, love one another. Magkaisa kayo. Be united. One mind, one spirit, one purpose. Isang layunin. Magmahal ang isa't isa. Ang sinabi. Pero ano ginagawa ng kaaway? Ginugulo ang mga anak ng Diyos. Diba?
Kaya kailangan lagi tayo mapagbantay. Ginugulo. Nagkakaroon ng mga division. Nagkaroon ng kabahagi. Nagkaroon ng mga pag-aaway-away. Yan ang trabaho ng kaaway. Ang utos ng mga Panginoon, magkaisa kayo, isang layunin, magmahalang kayo, sundin niyo aking kalooban. Yan ang utos. Ang ginagawang kaaway, ginugulo tayo. O sinong susundin natin? Yung kaaway o ang mahal na Panginoon? Kaya kailangan, lagi tayo nakapokus sa salita ng Diyos. Lagi tayong nagkakaisa. Kung mayroon nanggugulo, i-reject natin, ignore natin. Then, alam natin na yun ay gawa ng kaaway. Hindi yan gawa ng Diyos. Ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay kapayapaan, hindi kaguluhan. God is not the author of confusion and division. God is the author of peace and order. Sabi ng Biblia, kapayapaan at ayusan, yan ang galing sa Diyos. Pero pag confusion, gulo na, away-away, division, sigurado yan. That is of the devil. Kailangan mayroon tayong peace sa isa't isa. Hebrews chapter 12 verse 14. Kindly read. Hebrew, kapitulo po 12, ang talata po ay 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman ay di makakakita sa Panginoon. Atin namin na mahala. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Makipagkapayapaan kayo sa mga tao. Yun ang ibig sabihin. At ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman ay di makakakita sa Panginoon. Palapakan natin, malapin nila mahal, di ba? So, ang gusto ng Diyos, may kapayapaan ka. Mayroon kang peace sa kapwa mo. Di ba? Kung wala daw yan, walang kapayapaan at walang kabanalan, walang makakakita. Sino man ay di makakakita sa Panginoon. Hindi tayo makakarating doon. Pag na-rapture ngayon, mayroon tayong kaaway, mayroon tayong kasamaan ng loob. Minamahal, may iwan tayo sa rapture. Dahil sabi ng Biblia, only the perfect church will be presented to heaven. Yung walang dungis, walang kulubot lamang na iglesia ang dadalhin sa langit. Minamahal. Ha? Kaya, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Kapayapaan. Yung mayroon naman ibang mga tao, silang gumagawa ng sarili nilang gulo. Pero pag natin malapay, no? Amen? Walang gulo, sila gumagawa ng sarili nilang gulo. Pero mga Kristiyano ay peacemakers. Ang mga Kristiyano, sila ang tagapagpayapa. Palapakan natin malapay, no? Amen? Maraming gumagawa ng sarili nilang gulo. Bakit? Ayaw kasi magpasakop sa gobyerno ng iglesia. Para bang sa pamahalaan natin sa mundo, the secular authority, sa pamahalaan sa mundo, halimbawa, sa Pilipinas. Bakit may mga gulo? Bakit may rebellion, mayroon insurgency, may patayan, may mga masamang loob, nagsasamantala sa mga mahina? Bakit? Kasi nga, hindi sila nagpapasakop sa gobyerno ng Pilipinas. Di ba? Sa iglesia, ganun din. Pag hindi nagpapasakop ang bawat isa sa atin, magkakaroon tayo ng gulo. Kaya ang tawag doon, tayo ang gumagawa ng sarili nating gulo. Hindi galing sa Diyos yan. Kung lahat tayo nagpapasakop sa gobyerno ng iglesia, mawawala ang gulo. Magkakaroon ng tunay na pagkakaisa at kapayapaan. Hallelujah! Praise the Lord! Amen? At tingnan mo sa gobyerno yung lumalaban sa gobyerno ng bansa natin. Wala naman sila mapuntahan. Bakit kaya ba nila ang gobyerno? Di ba? Yung mga rebelde sa bansa natin, mga NPA, ano nangyari? Ayan, kababasa, bagong balita lang sa isang lugar.
Nagtitraining sila doon. Nare-recruit sila. Ito mga NPA, nagre-recruit sila ng mga kabataan, mga estudyante para sumama sa kanilang samahan. Para saan? To oppose the government. Hindi nila nalalaman ng gobyerno, makapangyarihan yan. Hindi mo kaya yan. Alam pa natin, alam pa yun. Amen? Meron ka ba sapat na sandata? Meron ka ba mga Air Force? Meron ka ba Navy? Para kalabanin mo ang gobyerno ng Pilipinas? Wala ka naman mga resources na ganyan. Bakit ka lumalaban? O anong nangyari sa kanila? Pinulbos sila ng military, pinulbos ng mga Air Force, wala natira, pati mga bata, pati mga babae. Ano sa balita? Kabago-bago lang. Dito sa isang lugar yun sa Pilipinas. Alam mo? Pinangakuan sila ng mga leader nila na magaganda, pero lahat ay kasinungalingan. Ang ganda-ganda ng offer ng gobyerno, pag kayo magsibalik sa pamahalaan at kayo tutulungan, nireject nila. Bakit? Naniwala sila sa kasinungalingan ng mga doktrina ng itong NPA. Same is true sa spiritual. Mahal, hindi natin kaya labanan ang gobyerno ng iglesia. Mapapahamak ka. Di ba? Hindi mo kaya sipain ang tinik, ikaw masasaktan. Di ba? So praise the Lord. Kaya ang utos man ng Panginoon, magkaisa, minamahal. Isang layunin. Anong isang layunin natin? Sundin mo ang kanyang kalooban. Mamaya malaman natin paano ka maging maligaya na Kristiyano, paano mo gamitin ang resources mo para ibalik sa iyo ng Diyos ang maraming beses sa balang kasulatan lahat. Kaya yan ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Una, the foremost commandment is to love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Ibigin natin ang mahal na Panginoon, buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Iyan ang pinakapangunahing utos. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Pinakapangunahing utos. Wala nang higit pa na utos. Wala nang, yan ang pinakapangunahing utos. The two greatest commandments. Dalawa yung utos yan na pinakamahalaga. Una, yun na nga, yung binasa natin. Ikalawa, love your neighbor as yourself. Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Pag nagawa natin lahat yung dalawa na yan, ibigin mo ang Diyos, buong puso, buong lakas, buong isip, buong kaluluwa, at ibigin mo ang kapwa mo katulad ng sarili. Pag nagawa natin yan, lahat ng utos na sunod natin. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Kaya, ang kaaway, ginugulo ang isip natin para hindi natin masunod yung kalooban, ang tunay na plano ng Diyos sa buhay natin. Ginugulo ang church, ginugulo ang gawain ng mga Panginoon. Pero bilang anak ng Diyos, you know the tactics of the devil. Alam mo natin ang gawa ng kaaway, kaya labanan natin ang kaaway. Hindi tao ang kalaban natin, kaaway. Hallelujah! Praise the Lord! Diablo, sabi natin mga pastor, ang Kristiyano po, hindi natin kalaban tao. Ang kalaban natin, masamang espiritu. Amen? Kaya, kung ang kalaban natin, hindi tao, bakit may kaaway tayong tao? Kaya yan. Ibig sabihin, dinadayan na tayo ng kaaway. Kung ang kalaban natin, diablo, bakit may kaaway tayo na tao? Diba? Yung iba gumagawa ng sarili nilang gulo. Kasi nga ayaw magpasakop sa gobyerno. Pag sinabi ng mga pastor, Mama Dear, beloved children, batas ng iglesia, lahat tayo magpakabanal. Sumunod sa kabanalan. Amen? Pag hindi sumusunod ng iba, natural, mayroong tinatawag na disciplinary measure. Sa Biblia nakasulat eh. Naglagay ang Diyos ng
mga opisyal sa gobyerno, sa simbahan, sa church, para ibigay ang pagdidisiplina sa lahat ng kasapi sa iglesia. Diba? Halimbawa lang. Choir member ka. Ayaw mo magpahaba ng buhok. Ayan, isa yan sa mga utos. Halimbawa lang yan. Dito sa gawain, banal ka. Pag-uwi mo sa bahay, hindi na banal ay yung kasuotan. Natural, pag nalaman ng gobyerno, bibigyan ka ng pagdisiplina. Palakpakan natin malapay, no? Amen? Hindi ba ayaw sumunod? Ikaw ang gumagawa ng sarili mong gulo. Dahil hindi mo pwede labanan ang gobyerno na iglesia. Dahil yan ay tinatag ng Diyos mismo, hindi tao. Hallelujah! Praise the Lord! Nobody can fight against the church. And nobody can fight against the authority of the church. And nobody can fight against those who are in authority of the church. Nobody. If you are fighting against the church and to the people that are put in the church, you are fighting against God. You're not fighting against people, you are fighting against God. Kaya ba natin labanan ng Diyos? Diba? Yun ang sinasabi natin na mahal. Kaya nga, we need much humility. We cannot follow the will of God unless we have extreme humility. Kung wala tayong malalim na papakumbaba, mahirapan tayo. Diba? Mahirapan tayo sumunod. Bakit? May sasawata sa atin. Alala ko nung araw ng mga bata pa kami sa pastoral house. Ang mga bagong worker pa. Siyempre, mga bagong worker, minsan ahaba ng buhok namin. Siyempre, sanlibutan tayo. Gusto natin, mga lalaki, ang haba ng buhok. Pagagalitan kami. Magpagupit kayo ng tamang gupit, hindi ganyan. Para kayo mga bilanggo. Sabi natin, beloved Mama Del, para kayo mga bilanggo, ang haba ng buhok ninyo. Yung mga suotin yung t-shirt, nakatupi pa dito. Para kayo mga sanlibutan. Iba na kayo ngayon. Huwag nyo na kalimutan nyo na yung buhay nyo dati. Iba na kayo ngayon. Palakpakan natin, malapay noon. Amen? Pagagalitan kami, pero maganda. Bakit? Pag sumunod ka, magpakumbaba ka, sumunod ka, pagpapalain ka, gagamitin ka ng ating mahal na Panginoon. Ayun sumusuway, nawawala sila sa iglesia. So, sabi nga, tayo ang gumagawa ng sarili nating multo. Di ba? Pag sumusuway ka sa batas iglesia, hindi tayo sumusuway sa tao, kundi sa Diyos. Amen? Dahil tayo lahat dito dapat ipinagtatrabaho natin ang ating kaligtasan. Hallelujah! Praise the Lord! Pinagtatrabaho. We are working out our salvation with fear and trembling. Philippians chapter 2, verse 12. Can you read? Filipos 2:12. Filipos 2, talatang 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsulod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Work out, sa English, work out your own salvation with fear and trembling. Ipagtrabaho ninyo ay yung sariling kaligtasan na may takot at panginig. Pinamahal, kailangan natin ipagtrabaho araw-araw. Hindi tayo makakarating doon, minamahal. Wala pong eternal security sa Biblia. Now, once naligtas ka na, ligtas ka na. No, that is a lie. Yan po yung malaking kasunungalingan ng mga ibang nagtuturo. Na pag ligtas ka na. No. Kailangan ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan. Hallelujah! Praise the Lord! Araw-araw, kailangan natin ang habag ng Diyos. Kasi may kaaway na ginugulo tayo. Lahat tayo ginugulo. Di ba?
Bubulungan tayo ng kaaway, huwag mong sundin yan. Huwag ka sumunod. Huwag ka magtapat ng ganito. Diba? Huwag ka magtapat sa pagbibigay mo. Kasi binubulsa lang yan ang iba dyan. Atinan mo? That is the work of the devil. Pero karamihan naman sa mga ganyan, mga nagko-question sa kanilang binibigay. Yung di nagbibigay. Pero yung mga nagbibigay talaga, mahal na Panginoon, walang makialam yan eh. Malapakan natin, malapakan. Kasi malinis ang isip yan eh. Hindi nagdududa yan. Diba? Basta ako nagbigay, bahala. Basta sa Diyos ako nagbigay sa tao. Ang Diyos ang gaganti sa'yo. Hallelujah! Praise the Lord! Yung mga maraming katanungan, naalala ko nung araw, mga bagong preacher pa kami, hindi kami makabili ng necktie. Necktie, hindi pa usang barong noon, necktie lang. Nakaano kami, nakakurbata lang kami, wala pang barong-barong noon. 1985, 86. Mga preacher kami, mga bago pa kami, hindi pa kami nagbabarong. Malapas to lang nakabarong. Asahin kami sa probinsya. Nanghiram kami ng necktie. Ako ilang taon ako nanghiram ng necktie. Hindi ako makabili. Mayroon isang preacher, nakabili siya ng necktie, ang ganda, pula, kulay pula. Tayo siya sa pulpito. Mamaya, mayroon ng chismis na dumating. Yung binibigay namin, pinambili lang ng necktie. Yung binibigay namin, pinambili lang ng necktie. Pero, sa totoo lang, yung mga mainit sa Malapino talagang kagaligayahan niya magbigay sa gawain. Pero yung mga palamig-lamig, yung palamig-lamig sa paglilingkod, yun naman na maraming reklamo. Pero hindi naman nagbibigay yun. Hindi naman natatapat yun. Pero yung mga matapat, walang pakialam yun. Basta siya tumupad sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Ang daming ganyan. Hindi ko na bagitin ang pangalan. Nung araw yun. Exito, apelido, Exito. Hindi ko na bagitin ang pangalan. Yung mga matagal na, siguro nakilala nyo yan. Exito. Na-save yun sa Cruzada sa Araneta, 1983. Halos kasabayan ko na-save. Ako, naging worker ako agad. Ilang buwan na ako na-save. Worker ako. Yun, na-save yun. Mainit yun. Grabe pa totoo niya. Talagang pinagaling sa. Grabe himala. Ang sabi natin mga pastor, kahit ilang milyon, yung kagalingan mo, hindi mo kaya bayaran yan. Palapakan natin, malapino. Amen? Yung naligtas ka, may ginamit ang Diyos. Ating mga pastor and family, ginamit. Katakot-takot na hirap, nakarating ka sa tunay na gawain, ang pangalan mo, sinulat sa aklat ng buhay. Kahit ilang milyon, hindi mo kaya bayaran yan. Everybody say, praise the Lord. Amen? Ba? After ilang buwan na baliandalo, i-trials pa nung araw, ititry sa pastoralan. Ang ulam namin doon, araw-araw, munggo. Medyo pag may pagkain, munggo. Pag wala talaga. Ang munggo na isang baso, 2 balde na tubig. Malapakan natin, malapakan. Yung kaldero ang laki. Pero mo isang baso lang sa 2 balde. Ang daming worker eh. May lumulutang pa na ilang dahon ng malunggay. Ilang dahon lang. Ganun katindi ang trials noon. Isa ka, saka sobrang kahalo ng cook. Ako minsan assign na rin ako sa cook eh. Minsan assign na ako nung araw. Pero hindi ako tagaluto. Ako ang runner. Tagabili ng bawang. Saka sibuyas. Sa kahalo, yung laman ng isda, yung tinapa, tinik na lang ang nakikita mo. Pero mo 2 balde. Kasi dami lang kakain eh. Pag hindi mo sabawan ng marami, at talagang hindi lahat makakatikim. Ganun ang buhay namin. Ilang taon? Ilang ba? Tapos after mga lumipas ang 2 taon,
Yan, si Brother Rex ito. Mainit pa rin. Minsan nakabili ng baka. Lilit na hiwa, ganun lang. Munta sa kusina, nakabaka work. Di niya alam, ilang taon yun. Puro munggo, minsan pa yun. Minsan kabilang ang kain. Nakita niya yung baka na isang hiwa. Nagreklamo siya. Binibigay namin pala dito. Nagsalita talaga sa doon habang sa kusina. Ibinibigay namin dito, pinambibili na ng baka ng mga worker. Kinakain lang ng mga worker aming binibigay. Alam naman, pusa ang kumain yan. Kung pilusupong kintuhan lang, alam naman, daga ang kumain yung binibigay mo. Natural tao. Kasama yan. Ang iglesia, sabi ng Biblia, di ba, sa Malakias, dali may 10 bahagi sa kamali ng Diyos para magkaroon ng pagkain sa aking tahanan. Ang mga worker, hindi pa naman espiritu yan, may laman pa rin yan. Alapakan natin malapeno, amen? Oh. Kurutin mo ako. Mayroon ba akong laman? Mayroon. Hindi pa, ang mga worker, hindi pa po espiritu. Sabi ng Panginoon, dali mo 10 bahagi para magkaroon sa aking tahanan. Hindi kakain ng mga worker, sino pa magpupure? Kung wala naman lakas, sino pa manalangin? Sino mag-ayuno? Diba? Sabi natin mga pastor, kung hindi kayo mag-ayuno, hindi kayo mag-fasting, hindi kayo gagaling. Hindi nyo maramdaman ang Holy Spirit kung walang sakripisyo ang mga pastor at ang mga manggagawa. You can never be filled with the Holy Spirit. Ikilos lamang ang Holy Spirit kasi may sakripisyo sa gawain ng ating malapay. Ayun, yun yan. Ano kay Badix ito? Ang bihira. Ano nangyari sa kanya? Kawawa. Paglabas niya sa pastoral house, sa gate, nahagip siya ng jeep na kumarurot. Kasi tabi ng highway yung pastoral. Yan, sa bilyan ulit yan. Highway yan, wala pa yung gate na ganyan. Highway yan. Pagtawid na, pagbaba niya ng gate, nahagip siya na kumarurot na jeep. Isa lang yung sinabi niya, pambera, binibigay. Hindi na ako magbibigay. Ang ginigaway ko dito, pinambibili lang ng baka. Hindi niya alam, mas marami ang ginagastos sa gawain kisa doon sa mga pagkain. Amen? Mas marami ang fasting ng mga worker. Mas malaki yung ginagastos sa mga kuryente, sa mga krusada. Mas malaki ang nakalaan para doon. Ang pagkain, kakarampot lang. Malapakan natin, Panginoon. Questionin mo pa. Kaya pag baba niya sa gate, nahagip siya ng jeep. Ikot siya, minamahal. Laki ng pasa niya dito. Ilang beses na nagpalihan, hindi gumagaling. Minamahal. Hindi siya gumaling, palala, hanggang sa siya kinuha na lang. Isa lang ang sinabi niya, ayaw ko na magbigay dahil ginagamit lang pala yan, kinakain lang pala. He didn't know the Word of God. Hindi niya alam ang Word of God. Sabi ng Biblia, my people perish for lack of knowledge. Napapahamak aking bayan sa kulang sa kaalaman. Pero pinagpala kayo, alam nyo na, dahil tinuturo ng ating mga pastor. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Kaya ingat tayo sa pagbibitiw natin ng salita. Yun ang sinasabi natin mga pastor, mag-ingat daw po tayo sa pagbibitiw. Baka magkamali ka. Baka magkamali tayo. Amen ba? Naman. Pakinggan natin palagi yung Word of God. Pakinggan natin palagi ang pangaral. Dahil ang pangaral dito sa atin ay pangaral galing sa Diyos, hindi galing sa tao. Amen? Uli natin malapit. Kaya nga, sino ang karapat-dapat na tumanggap ng tunay na kayamanan? Matthew chapter 19, verse 21. Kindly read. Kaya po sa aklat ng Mateo 19:21, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka.
Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Amen. Minamahal, ang tunay na kayamanan wala sa lupa, nasa langit. Amen? O, nagtanong isang binata, sinunod ko ang mga utos. Sabi ng binata, ano pa ang kulang ko? Hala? Sinunod ko lang ang utos, sabi ng binata. Matthew 19:20, 21. Sabi niya, ano ang kulang ko pa? Sumagot ang Malapino. Sinabi sa kanya, sa 21. Sinabi sa kanya ni Jesus, nagtanong kasi binata, ano pang kulang ko? Sinunod ko na. Ha? Kumbaga sa atin ngayon, dumadalo na ako, nagbibigay na ako. Nagbupuri ako. Namuhay ako ng kabanalan. Namuhay ako ng mapayapa, nakipagkapwa tao ako. Di ba? Kung mayroon akong kasama ng loob, nakipagkaroon ako ng kapayapaan. Di ba? Ginawa ko na lahat. Anong kulang ko? Anong sabi ng mahal na Panginoon? Kung ibig mo maging sakdal, ayan. Humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kailan, unawain natin mabuti yan. Ano bang gusto sabihin natin, mahal na Panginoon? Kung gusto mo rin maging sakdal, humayo ka. Humayo. Maraming meaning humayo. Isa yan sa humayo. Yung humayo ka para mangaral ang gospel. Amen ba? Ilamahal, isa yan sa humayo. Humayo ka at magsumikap ka. Diba? Humayo ka, magsumamo ka. Humayo ka at dalhin mo ang aking salita. Marami ibig sabihin pag sinabing humayo. Pero dyan, wala yan natin. Ano dami dyan? Sa English. If you want to be perfect, go and sell that house. Nais mong isakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha. Hindi po literal na dukha ang tinutukoy dyan. Ha? Kung gusto mo maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo yung tinatangkilik at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Ang mahal na Panginoon, magbibigay ba ng utos na hindi kaya natin gawin? At ang Diyos ba ay maghihingi sa'yo at hindi niya kaya dublihin, ibalik sa'yo? Kaya! Palapakan natin, mahal na Panginoon. Malinaw sa banal na kasulatan. Once ang Diyos sinubok ka at tumalima ka, yung nawala sa'yo, ibabalik sa'yo na maraming beses. Ganun lang ang mahal na Panginoon. Hindi niya inuutos yan para gawin kang mahirap. In fact, yung utos niya, ginagawa niya para gawin kang pinagpala. Ang problema sa atin, we don't believe the Word of God. Pinagdudahan natin ang salita ng Diyos. Ay, yung mayaman dyan, hindi naman sumunod eh. Kung basahin mo lahat yan. Nalungkot siya. Ibig pagbili ko yung kayamanan ko, pamigay ko sa mga dukha. Ano mayayari sa akin? Hindi niya alam na ang Diyos may-ari lahat ng bagay. Sinusubok lang siya kung siya susunod. Pag sumunod ka, 1,000,000 times over, kaya ibalik sa iyo ng ating malapit. Diba? Nakita natin yung baong babae doon sa Israel noong araw. Nung panahon ng tagtuyot. Diba? Sabi ni Elijah, ibigay mo sa akin ang iyong tinapay. Sabi ng baong babae, Ginoo, ito lamang ang huli namin pagkain ng aking anak. Pagkatapos ito, kami mamamatay. The last meal, huling pagkain sapagkat 3 taon at kalahati, walang ulan sa Israel. Ito lang ang huli kong pagkain at kami mamamatay. Ako'y namumulot ng 2 stick at iluluto namin ang
isang tinapay ng aking anak, isang takal na mantika, at kakain na namin ito at kami mamamatay. Pero anong sabi ng prophet? Sabi ng Panginoon, hindi mauubos ang tinapay sa iyong banga. Ang mantika hindi maubos. Sa takalan ng tinapay, hindi maubos. Ibigay mo sa akin. Bakit kailangan may Elias? Hindi. Sinubok lamang kung ikaw ay magtitiwala. Pag nagtiwala ka, diyan magsisimula sa iyo ang walang hanggang katapusan, biyaya ng ating malapit. Alam mo, pag Kristiyano tayo, ang gusto ng Diyos, mabuhay tayo sa pananampalataya. We must live by faith. Hindi na sa sarili mong plano, hindi sa pananampalataya. Dahil pag nagtiwala tayo, ang Diyos kikilos at alam natin at ang Diyos may-ari ng lahat ng bagay. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Namatay ba yung baong babae sa gutom? Hindi. Wala na, huling mantika, huling tinapay. Pero bawat araw na siya kukuha sa banga, mayroong mantika. Samantala, huli na yun. Ilang taon, hindi na ubos. God is the greatest provider. Kaya huwag natin pag-alinlanganan ang paglilingkod natin sa malapit. Malulugod siya pag nabubuhay ka sa pananampalataya. Anong sabi na binasa natin? Kung nais mo maging sakdal, ipagbili mo at ibigay mo sa mahihirap. Actually, hindi naman talaga literal yan. Ang tinutukoy na mahirap dyan, hindi naman yung mahirap na mamalimos, yung walang tahanan. Hindi yon ang tinutukoy sa Biblia. Sa Biblia, pag sinabing mahirap, yung mga tao na walang Kristo sa puso. Patungo sa ka-impyerno, walang kaligtasan. Ang tao sa Biblia, mahirap. Hallelujah! Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kahit milyonaryo pa yan, maraming pera sa bangko, ngunit walang kaligtasan, ang tingin ng Diyos yan, mahirap. Pero kahit ordinary lang ang buhay natin, nakakaraos lang tayo, pero tayo totoong naglilingkod, ang tingin ng Diyos sa atin, mayaman. Amen? Kasi ang Diyos, hindi man nakatingin dito nakatingin sa darating. Most of us, nakatingin lang dito. Pag mayroon kang hawak na ganito, mga material, secure ka. Pero ang Diyos hindi. Nakatingin siya doon sa pupuntahan natin, ang tunay na kayamanan. Kaya nga, sino ang karapat-dapat tumanggap ng tunay na kayamanan? Number 1, yung gusto magbigay sa may hirap. Malapahan natin, malapahin. Isa yan. Kung gusto mo tumanggap ng totoong kayamanan, tunay na kayamanan, you're willing to give to the poor. Sa Biblia po, ang mahirap ay yung mga walang Kristo. Okay. Dito sa Matthew 25, para maintindihan natin mabuti, 25 verse 8 up to 10. Anong tinutukoy para maging sakta? Paano tayo maging sakdal? Paano tayo maging perfect? Matthew 25, 8 to 10. Mateo 25, 8 hanggang 10. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Datapat nagsisagot ang matatalino na nangagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo at magbili at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbibili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Malapakan natin, malapinon. And the door was shut. And the door was shut. At ang pintuan ay isinara. Mamaya, mababasa natin. Pag sinabi sinara ang pintuan sarang isinara, hindi nakapasok sila sa rapture. Mamaya, basahin natin yan. Hindi sila nakapasok kasi nga, hindi sila sakdal. Isinara ang pinto. Kaya nga, sino ang karapat-dapat tumanggap ng kayamanan, totoong kayamanan? Ito, dito sa talinhaga na to, nandito. Sinabi ng mga mangmang sa 8,
bigyan mo kami ng langis sapagkat, ayan, sa 8. At sinabi ng mamamang sa matalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Talinhaga po yan, hindi po literal. 9. Natapos nagsisagot ang matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at nagsibili kayo ng sagalang inyo. Kanina, yung Matthew 9:10-21, ipagbili mo. Yeah? Ipagbili mo ang iyong tinatangkilik. Ibigay mo sa mahirap para maging sakdal ka. Dito sa talinhaga sinabi, naubusan sila ng langis. Yeah? Habang hinihintay nila ang mahal na Panginoon, naubusan sila ng langis. Pero yung matatalino, mayroong langis. Yung mga mangmang, naubusan ng langis. Kaya, sabi ng mangmang, bigyan mo kami ng langis. Sabi ng matalino, hindi pwede. Ang langis namin ay kasya lang sa amin. Pag nabigay kami sa inyo, hindi kasya sa atin lahat. Ang kaligtasan po ay kanya-kanya. Kanya-kanyang langis, kanya-kanyang pagsunod. Hallelujah! Praise the Lord! Yan po yung meaning. Talinhaga kasi yan. Gusto nyo magkaroon ng langis, hindi kayo maubusan ng langis, magsiparoon muna kayo sa mga nangagbibili. Sa English, go to them that sell and buy. Pumunta kayo sa nagbibenta at bumili. Abisa na bumili, isa buhay niyo, apply. Ano yung buhay nila? Gayahin mo para yung langis mo hindi mauubos. Malapakan natin, Panginoon. Amen? Study. Observe those to sell. Yeah? Doon sa nagbibili. Ang sabi ng Matthew kanina, ipagbili mo. Ibigay mo sa mahirap. Ibig sabihin nila, mahal, paano natin apply? Kung mayroon kang pagpapala, huwag kang magpigil pagkailangan na ng mga taong maligtas. Kailangan para iligtas ang mga tao. Huwag kang magpigil. Malapakan natin, Panginoon. Amen? Malinaw yan, mahal. Pero hindi natin pinapansin. Pag kailangan na ng iba, kung kailangan ipagbili, ibig sabihin, kailangan mong tumulong para sila'y maligtas. Yun ibig sabihin ng sell. Ibig sabihin, mahalaga sa'yo yung kaligtasan ng iba. Yun ibig sabihin ng sell. You're willing to sacrifice for the salvation of others. You're willing to sacrifice. Hindi ka mauubusan ng langis. Lagi kang handa. Amen? Hindi ka may iwan sa rapture. Magiging sakdal ka. Bakit? You're willing to sacrifice alang-alang sa pagliligtas sa mga kaluluwa. Yan po ang meaning yan. Nasa Biblia lahat. Ang lahat ng gusto natin malaman nandyan sa banal na kasulatan. Gusto mo ba yung sakdal? Sabi ng mga matatalino. Sabi ng mangmang, bigyan ko yung langis. Sabi ng matalino, pumunta kayo sa nagbibenta ng langis. Doon kayo bumili. Ibig sabihin, gayahin ninyo yung mga tao na willing magsakripisyo para tumulong sa ligtasan ng iba. Malinaw, ba? Are we willing to sacrifice our resources? Hindi naman araw-araw, minamahal. Hindi naman ang iniling lang naman na Panginoon. Willing, maluwag tayo. Amen? Hindi natin kimkimin ang ating tinatangkilik. Dahil tayo'y katiwala, lamang katulad binasa kanina. Tayo'y katiwala, hindi atin yan. Hallelujah! Praise the Lord! Lahat ng ating tinatangkilik, hindi atin. Pinagkatiwalaan lamang tayo? Di ba nabasa natin kanina? Sino magtitiwala sa'yo? Kung ikaw nga di mapagkatiwalaan na hindi sa'yo, sino magtitiwala sa'yo ng kaligtasan? Sabi naman ng Biblia. Who shall entrust you the true riches if you cannot be trusted with the treasures of others? Yung kayamanan ng iba, hindi ka mapagkatiwalaan. Paano mang Diyos magtitiwala sa atin ng totoong kayamanan? Huh? Pinamahal. Hindi basta-basta ang langit, hindi basta-basta. Ang mga nakakapasok lamang doon, yung nilinis
at sumunod. Patay, buhay, sumunod sa kalooban ng ating malapit. Yun lang. Kaya, ang lino masulatan, ipagtrabaho ninyo ang kaligtasan ninyo na may takot at panginginig. Kaya nga sinabi ng pastor, bakit pinagpala? Hindi man naghanap magpapala ng pastor na material. Hindi naghanap. Puro kaluluwa lang iniisip. Isusubo na lang, nung panahon ng trials pa, isusubo na lang yung pagkain. Mayroon kumakatok at namamalimos, binibigay yung pagkain. Ganon sila. Katapat, sumunod sa kalooban ng Panginoon. Isusubo na lang. Pag may mga ilangan, binibigay. Magkamali ang Biblia, na pagkatiwalaan lalo ng espiritual na pagpapala, pati material, pinagkatiwalaan. Bakit? Handa mawalan alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng ating malapit. We must know the secret of the Word of God. 10, ano sabi dyan? At samantalang sila ay nagsiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahanda ay nagsipasok sa nakasama niya sa piging sa kasalan at inilapat ang pintuan. Pag sinabi sa Biblia, piging ng kasalan, wala naman tayong oras na natin matapos lahat yan. Diyan po ang rapture. Pagdangit ng mga banal, kasalan po yan sa langit. Kasalan ng iglesia at mga Pinoon, pagkakaisahin. Hindi na maghiwalay forever and ever. Kasalan, piging ng kasalan. Rapture yan. Doon pa tayo. Doon pa. Matthew 25, doon pa tayo sa 10. Ayan. At samantalang sila nagsipano sa pagbili, ang paghanda ng mga Pinoon, ang paghanda sa rapture, hindi yung panahon na babalik na doon ka ba? Hindi. Ngayon pa lang, dapat naghanda na tayo. Ngayon pa lang, pinag-aralan mo na lahat. Iniisip mo na, sundin ang kalooban ng mga Pinoon. Hindi pwede yung, pag bukas na rapture na, doon pala ako susunod. Naku po, minamahal, hindi po yan. Hindi po ganyan sa masulatan. Ang pagkasama sa rapture, mula na maligtas ka, naghahanda ka na. Ito. Doon pa sila nagbibili. Doon pa na sila sumusunod. Doon pa na sila magkukuha ng langis. Nandyan na yung kasintahang lalaki. Nandyan na malapinoon. Dumating na kasi ang lalaki. Doon pa lang sila at samantalang nahanda si Pastor. Yung mga ready, sumama sa kasal. Ibig sabihin, kasama sa rapture. At ang pinto ay isinara. Rapture ang tinutukoy dyan. Revelation, Apocalypse 4, 1, 2. Yan po yung rapture. Pagdahil na banal, ang pintuan sa langit ay bubuksan. At pagkatapos isasara. Yung mga may langis, yun lang ang makakapasok. May langis ba tayo? May langis ba tayo? Sa Biblia, pag sinabing langis, the oil symbolizes the Holy Spirit and sacrifices. Malinaw sa masulatan. Pag langis, sumisimbolo sa Holy Spirit at mga sakripisyo ng mga anak ng Diyos. Can you read? Revelation chapter 4, verse 1 and 2. Dapat may langis tayo. Pag marami ka sakripisyo, maraming Holy Spirit ka. Pag meron ka Holy Spirit, handa ka magsakripisyo. Kaya dapat may langis tayo. Alam ko may langis tayo dahil kahit hapon na, nandito pa rin tayo, nagpupuri sa ating mga. Kahit may nakakatisod, nandito pa rin tayo. May mga Kristiyano kasi pag wala nakakatisod, mainit. Pag mayroon narinig ng mga balita, wala na, nalalamig na. Hindi ganyan ang paglilingkod. Ang paglilingkod sa malapilon, may narinig ka masama, may narinig ka mabuti, pareho lang. Lagi kang mainit, naglilingkod sa malapilon. Kasi ang panahon, hindi laging maaraw. May ulan yan. Ang paglilingkod, gano'n yan. Hindi puro mabuti maririnig mo dahil may diablo na umiikot sa mga buhay natin. Guguluhin tayo para ma-discourage ka. Pero huwag kang tumingin. Dito ka sa salita ng Diyos tumingin. Apocalypse 4, 1, 2. Rapture yan, rapture. Pagdangit ng mga banal yan. Apocalypse 4, 1 hanggang 2. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinig na akin narinig na gaya ng isang pakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa harapin.
Pagdakay napasa espiritu ako at narito may isang luklukang nalalagay sa langit at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. Ang linaw, Amen. ang linaw na rapture. Balik sa uno. Pagkatapos sa bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang pintuang bukas sa langit. Pag rapture kasi ang langit bukas. Kanina, yung mga walang langis, naiwan at ang pintuan sa langit isinara sa talinaga. Nadala niyo kanina, binasa natin. And the door was shut. Matthew 25:10. Yung may langis lang nakapasok sa pinto. After nun, isinara. Ito naman, pag nakita ko mga pagkatapos ng mga bagay na ito, ano mga bagay na yan? Sa sunod, pag-aralan natin, ano mga bagay na yan? Ano ba mangyayari muna bago ang rapture? Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at ito, isang pintuang bukas. At unang tinig na aking narinig ay gaya ng pakakak na nangungusap sa akin ay nagsasabi, umakyat ka dito. The rapture, umakyat ka lang sa langit. Pakakak. May trompeta, may pakakak, bago ang pagdangit ng banal. Amen? Dos. Pagdakay, nasa espiritu ako. O yun? Pagkarinig niya ng huling trompeta, bigla napalitan ang kanyang katawan, naging spirit na siya. Napalitan ang katawan ni pagkasira ng katawang spirit, glorified body. At ito, isang luklukan nakalagay sa langit at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. Nakaupo malapiloon, palating sa langit, bibigyan ng reward ang mga nakapasok sa pintuan ng langit. Malapakan natin malapiloon. Amen? Kaya, wala nang ibang pinakamalaga sa buhay natin. Wala nang iba. Paano tayo makarating doon? Yan lang, wala nang iba. Huling talata, Jude chapter 1 verse 21. Jude 1:21, can you read? Judas, kapitulo po 1, ang talata po ay 21. Sabi po dito, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Palakpakan natin malapiloon. Amen? Looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Kaya ang kaligtasan, minamahal, pinagtatrabaho, araw-araw, nahingi tayo ng habag. Hindi tayo pwede tumigil, minamahal. Hindi pwede tumigil dahil pwedeng agawin ng dyablo yung tinanggap mo na corona. Kaya dapat araw-araw ka nakipagbaka. Amen? Huwag mo isandig sa naririnig mo ang iyong kaligayahan sa paglilingkod. Dahil ang dyablo magpapakalat ng negatibo sa buong mundo to destroy the lives of many people. Pero ikaw, pinagpala ka! Ang ikalat mo, mabuting balita ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nga, inamahal, laging magsumamo, sabi doon, magsimanatili kayo sa pag-ibig ng Diyos, na inyong asahan ng awa natin malapit. Lagi tayong umasa sa awa para maligtas tayo. Hindi po pagligtas ka na, ligtas ka na. Once you are saved forever. That is deception. Ang tawag dyan, eternal security. Pagligtas ka na, ligtas ka na. Hindi po totoo yan. Pagligtas ka na, i-maintain mo, ipagtrabaho mo para hindi mawala ang kaligtasan. Hallelujah! Praise the Lord! Ay, iba kasi, hindi. Ligtas na ako. Kahit di na ako mamuhay ng kabanalan. Hindi na. Saka na ako magpakainit. Di ba? Palamig-lamig muna ako ngayon. Di ba? Para ba sa Biblia, yung talinhaga, nag-imbita malapit noon. Sige, imbitahan niyo ang mga tao para mapuno ang aking piging, talinhaga. Ang daming excuse ng iba. Hindi, mayroon akong binili na bukid eh. May binili ako na baka eh. Diba? Hindi, magpapakasal ako, kaya ayaw ko muna pumunta. Nagalit ang malapay noon. Hindi mo papakasal lang? Magpapakasal lang? Hindi na pumunta sa piging. Diba? Magpapakasal. Mag-aasawa lang, ayaw na mamuhay ng kabanalan. Mag-aasawa lang, pinutol ang buhok. Mag-aasawa lang eh, nag-search na. Sa Biblia, ano ngayon kung mag-asawa ka? Lalo ka magpakabanal para
Makita ng Diyos na mas mahalaga sa iyo ang Diyos kaysa pag-asawa mo, kaysa lupain mo, kaysa mga bagay na sa mundo. Diyos ang pinakamahalaga. Iba, mag-asawa pa na, nalamig na eh. Huh? Napakababaw na pananampalataya. Sama na Panginoon, kahit magkabalibaliktad ang mundo, Diyos ang mahalaga. Dahil ang inihanda ng Diyos sa atin, hindi basta-basta. Amen? Hindi basta-basta ang hinanda sa atin. Baliwala ito. The suffering, the trials of this world cannot be compared to the glory which is in heaven. Hindi kaya ikumpara ang makahirapan dito sa naghihintay na kayamanan, kaligayahan, buhay na walang hanggan. Huling talata, unang Timoteo 6:18, mga singers kindly. Unang Timoteo 6:18. Ay po sa aklat ng unang Timoteo 6:18, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Amen. 17. Ako lang babasa. Anong sabi sa 17? Kindly mga singers, kindly prepare. 17. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo. Ayan, mayayaman. Sino mayayaman? Taas ang kamay. Walang mayaman dito? Panampalataya. Taas ang kamay. Mayaman ka. Hallelujah. Praise the Lord. Gusto ng Diyos mayaman ka eh. Pag anak ka ng Diyos, gusto niya mayaman ka. Palakpakan natin, Panginoon. Amen? Lahat na mayaman, taas ang kamay. Tignan mo, bigla kayong yumaman. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ay dapat manalangin ka, Lord. Payamanin mo ako para makatulong ako sa pagpapalaganap ng gospel. Hallelujah, praise the Lord. Hindi masamang kayamanan, masama lamang yan pag selfish tayo. Pero pag willing ka tumulong sa kaligtasan ng iba, pinagpala ka. Yan ang purpose ng Diyos talaga. Bakit ka pinayaman? Bakit ka pinayaman? Ang layunin yan para tumulong ka sa pagliligtas na maraming kaluluwa. Hindi naintindihan na marami yan. Kaya maraming pinayaman, malulungkot. Maraming pinayaman na wala sa presensya ng Diyos. Bakit? Hindi naintindihan. Kaya ka pinayaman para tumulong sa pagpalaganap ng gospel. O, sabi niya, no? Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Huwag na magsipagmataas, ha? O, warning sa mga mayayaman. Huwag tayong magmataas. Bababa pa rin tayo. Kahit pinagpapala na tayo. Amen ba, na mahal? Pag pinagpapala na tayo, pareho lang. Humble pa rin tayo. Hallelujah. At huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili. Kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Tingnan mo. Kahit mayaman na raw tayo, sa Diyos pa rin tayo umasa, hindi sa kayamanan. Yeah. Nung binaha yung Marikina nung araw, anong sabi ng mga bilyonaryo sa Marikina? Mga negosyo nila, nalubog lahat. Back to zero sila. At tingnan mo, umasa sila kasi doon. Pero pag umasa ka sa Diyos, iingatan ka ang mga kayamanan mo. Ingatan. Malapakan natin, Panginoon. Amen? 18. Na sila'y magsigawa na mabuti. Lahat ng mga mayayaman, magsigawa na mabuti. Na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa. Na sila'y maging handa sa pamimigay. Malapakan natin, Hallelujah. Dapat intindihan natin na kaya ka pinagpala, kaya pinagkatiwalaan ka dahil para tumulong ka. Yun talaga ang purpose. Kaya, nung araw, marami ko naging kakilala na mayaman, naging mayaman dito sa atin. Nung araw, binata pa ako. Pero nawala sila, nawala sila. Ang sabi naman ng pastor, kapatid, mag-fasting ka, ganito, dito ka, lagi ka magpuri, huwag ka umamsa sa gawain. Millionaire yun na, millionaire. Pero dating mahirap yun. Hindi sumusunod. Nagmataas na kasi ang isip. Ano nangyari? Nakaproblema, nawalang kayamanan. Nawala sa Diyos. Nawalang kayamanan, nawala sa Diyos.
Hindi kasi naintindihan. Ang purpose kaya ka pinagpala para handa ka tumulong sa pagliligtas na maraming kaluluwa. Bakit ganun ba ang Diyos? Na binawasan mo yung dinago mo? Ganun ba siya na mawawalan ka? Hindi ganun. Pag binigay mo yung para sa kaluluwa, hindi ganun ang Diyos. Napaka-pangyarihan at siya'y napaka-mayaman, nakabait. Kaya ibalik sa'yo na nawala, doble pa sa binitiwan mo. Na sila'y maging handa sa mimigay, maibigin sa pamamahagi. Maibigin sa pamamahagi. Ano? Salita ng Diyos yan. Si Bebe, na magagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Buhay walang, lagi nakatingin sa buhay na walang hanggan. Yan ang purpose. One of the purposes why you are entrusted with riches. The purpose, what is the mind of God? In the mind of God is for you to help the poor, the people who are dying without Christ, the people who are perishing in hell, going to hell. Kailangan ma-rescue sila. Gamitin mo, tumulong ka, lalo kang pagpapalain ng ating manapin. We are already in the end times. Nasa huling pananampalataya, minamahal. Many are dying. So many people are being deceived by the enemy. Kung hindi tayo tutulong sa sa pangaral ng gospel, hindi natin nasunod ang salita ng Diyos. Sapagkat sa malang sulatan, kailangan natin tumulong. Kaya niligtas ka para gamitin, para magligtas. Hallelujah! Praise the Lord! Ang ating mga pastor, dugo at buhay. Kaya ba palitan ng buhay ang isang tao ng ilang bilyon na salapi? No. Sabi ng Biblia, ang isang kaluluwa ng isang tao, hindi kaya bayaran ang buong mundo na kayamanan. Kahit sabihin mo sa mga pastor, bigyan kita ng 10 billion para mag-ayuno ka. Sabi ng pastor, hindi ko tatanggapin yan. 40 days, mag-fasting ka ng 40 days, hindi kaya bayaran ilang billion na salapi. Napakahirap doon. It is between life and death. Kaya minamahal, ang buhay ng mga pastor, ang buhay ng mga gagawa, hindi po masarap na buhay. Yan po ang katotohanan. Hindi siya nagrereklamo ang mga manggagawa. Hindi po masarap na buhay. Masarap lamang kasi araw-araw naramdaman namin ang presensya ng ating malapit. Pero kung sasabihin masarap sa mundo, no. Sina Pablo, yun yung sinasabi nila Pablo eh. Kung sa mundo lamang kami maasa, we are the most miserable people in the world. Sabi ni Pablo, kung kami lamang ay pangmundo ang aming ginagawa, we are the most miserable. Miserable kami. Biro mo, you fast and pray. You forsake everything. Iniwanan mo lahat. Ang daming pagsubok. Mga anak mo umiyak. Wala ka may bigay. Di ba? Minsan magkaroon ka ng konti papapala, kukwestiyonin pa ng iba. Mahirap na buhay. Pero masaya kami. Bakit? Lagi nasa presensya ng ating mahal. Diba? Ilang dekada naglalakad, ating mahal pastor. Ayaw nga maglingkod, ilang dekada kami. Sumasabit lamang kami sa jeep patungo sa gawain. Walang pagkain sa bahay. Pag uwi, pag alis at punta sa gawain, walang iniwan na pagkain. Pag uwi, ganun din. Walang sisaingin. For how many years? Pero may pangako ng Diyos, pagkatapos magtiis, bibigyan ka ng papala. Nung pinagpapala na kaunti, then many are questioning. Kaunti lang yun, ha? Para sa akin, I am so happy when my brothers and sisters are being blessed by the Lord. Mahirap ang buhay na manggagawa. Pinamahal. Lagi ko sinasabi sa inyo, masarap lamang kasi malaya ka, manalangin, araw at gabi. Pero kung buhay dito, pinalimutan namin lahat.
Kinalimutan namin. Di ka mga kamag-anak ko, di mapuntahan eh. Bakit? Sobrang busy sa pananalangin. Sobrang busy sa pag-prepare. Ang sabi natin mga pastor, mga preachers, inassign namin kayo dyan. Inassign namin kayo dyan, hindi para magliwaliw dyan. Kaya kayo nandyan para magnalangin, mag-ayuno, magligtas na maraming kaluluwa. Serving the Lord is a total sacrifice. You have to forsake everything. Kailangan mayroon kang iiwanan, mayroon kang kalilimutan. Pero ang kaligayahan mo, nasa piling ng ating mahal na Panginoon. Maraming pag-uusig, maraming paninira, but it's okay. Ang mahalaga, lagi kang nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Habang tayo maawit sa ating mahal na Panginoon. As we sing the song, kay buti mo sa akin. Malapino, napakabuti sa atin. Pag iniwanan mo lahat, yung kaligayahan mo naman, hindi kaya mapantayan. Hallelujah. Wala pala sa material ang tunay na kaligayahan. Nasa presensya ng ating malapino. Nasa pagsunod sa kalooban ng ating malapino. Tunay na ang Diyos, napakabuti sa atin. Mga may sakit, gagaling kayo. Magpatuloy lamang kayo maglingkod sa ating malapit.
Isa na natin sambahin ang ating malaping Jesus. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hahanapin ko, wala na akong nadaisin pa. Pagpapala mo ay nariyan at katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laan sa bawat tila pagpapailaman. Pagpapatawad iyong kabutihan, wala na sa'yo iaalay itong Puna tayo na mahal. Worship the Lord. Hallelujah! Jesus! Hallelujah, Jesus! Sa'yo'y kumpleto na, biyaya mo'y sapat sa aking buhay. Ang ika'y nag-isa, ang tatapat sa mabuting pagsamba. Buhay ay kailan na, pagkat sa pamumuhay ay kapiling ka. Ikaw lamang ang sasambahin. Panginoon Jesus, kay buti mo sa akin. Ika'y nag-isa, ang nararapat sa muling pagsamba. Buhay ay kailan na, pagkat sa buhay ay kapiling ka. Ikaw na mamahalin, ikaw lamang ang sasambahin. Panginoon Jesus, kay buti mo sa akin. Ika'y nag-isa, ang nararapat sa papurit pagsamba. Buhay ay kailan, pagkat sa mabuhay ay Sambahin natin ating mga Panginoon. Magpuri tayo, minamahal. Hallelujah! Jesus! Hallelujah, Jesus! ang mamahalin. Ikaw lamang ang sasambahin. Panginoon Jesus, kay buti mo sa
Palakpakan natin ating malapit na mahal. Ibigay natin pinakamalakas na pagsamba, pagpupuri. Hallelujah! Praise the Lord! Pinagpala ka, minamahal. Kayo ang tunay na pinagpala. Nakarating ka sa tunay na gawain ng ating malapit. Ang pangalan ninyo nakasulat sa ng buhay. Mayroon man mga pagsubok dito, nasasaktan ka man dito, pero ang katotohanan, ikaw ang tunay na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Sa mga baguhan, ngayon nakadalo, iniibig kayo ng ating mahal na Panginoon. Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa inyo. Mga baguhan, tanggapin ninyo ang ating mahal na Jesus. Gusto mo may sulat ang pangalan ninyo sa aklat ng buhay. Gagaling ang mga sakit ninyo. Magpapalain kayo sa lupa at buhay na walang hanggan. Isa lang gagawin ninyo, maniwala kayo sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Pag sinabing Ebanghelyo, mabuting balita, ang Diyos nagkatawang tao, ang ating mahal na Jesus, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing ang kanyang dugo ng banal na buhos para tayo tubusin sa kasalanan. At nabuhay maguli para tayo ay iligtas. Yan pang Ebanghelyo. Kaya maniwala ka dyan. Believe the gospel. At isabuhay mo ang gospel. Manampalataya. Maniwala at manampalataya sa gospel. Ikalawa, ang pagsisisi. Dapat tayo magsisi dahil lahat ng tao nagkasala. Kailangan natin talikuran ng kasalanan. Iwanan ng kasalanan. Yan ikalawa, pagsisisi. Hiwalayan ng kasalanan. Ikatatlo, tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Jesus. Ikaapat, pagtanggap ng banal na Espiritu. Itaas ang kamay na mahal, mga baguhan. Sundin po ninyo ang panalangin galing sa puso ninyo para gagaling kayo. At ang iyong pangalan may sulat sa aklat ng buhay sa langit. Dakilang Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapit na Jesus, ako'y naniniwala sa iyong Ebanghelyo na ikaw nga nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muli nabuhay para sa akin. Ay yung banal na dugo na buhos para sa akin. Malapit na Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan. Labis ko ng pinagsisihan ang buhay ko na masama mula na ako'y namulat hanggang sa mga oras na ito. Malapit na Jesus, linisin niyo po aking puso na marumi sa kasalanan. Sa magitan niyo banal na dugo na mago sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Malapit na Jesus, dinatanggap kita ngayon bilang sarili ko tagapagligtas, Diyos at Hari na aking buhay. Iligtas mo po ako sa aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, itong aking dalangin. Amen. And amen. And amen. Nakilang Ama sa langit, Diyos ang kapahingan sa lahat, malapit ni Jesus, so nagdalangin namin ginagala mga pastor, ang mga tumanggap sa inyo sa hapong ito, patawarin niyo po yung kanilang mga kasalanan. Hallelujah. Isulat niyo po ang mga pangalan nila sa aklat ng buhay. Ginyo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas niyo po sila sa buong pamilya. In Jesus' name we pray. In the name of Jesus. Amen and amen and amen. Lahat na may sakit, ilagay yung mga kamay sa ulo ng mga. Lahat na may sakit, manalangin tayo. Ang malapirong tutugon sa inyo. Lahat na may problema, itas ng dalawang kamay, yan ay lulutasin. May mga kahinaan, inamahal, itas ng dalawang kamay, ang Diyos tutulong sa atin, basta tayo nagsusumikap na maging matuwi sa kanyang harapan. Dakilang Ama sa langit, Diyos ang kapangyarihan, sunandali mga pastor. Pagaling mo na lahat na may sakit sa hapong ito. Cancer, leukemia, stroke, diabetes, pagkapilay, pagkabulag, pagkabingi. Pagaling sila, mahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat ng mga dumaraan ng kahirapan, pagpalain sila sa pinansa, higit sa spiritual. So, may problema sa pamilya, sa buhay, lutasin mo malapin. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, bless them, O Lord, in the name of Jesus. At aking sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway, ay bind ako Satan, demons of stroke, demons of cancer, leukemia, diabetes,
I command you in Jesus' name. Gasal, gasal, right now, by the Spirit of God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Demons of heart disease, gasal, in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be blessed in the name of Jesus. Problem be solved. Mga kahirapan, lumayas ka ngayon din sa mga anak ng Diyos. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Be healed, be blessed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, in the name of Jesus. Itaas ang kamay na nakatanggap ng kagalingan at pagpapala. Itaas ang kamay. Sumigaw tayo na 3 beses malakas. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you, minamahal. Makabalik muna kayo sa inyong mga puan, yung mga baguhan. Bago kayo umuwi, magbabautismo muna kayo, minamahal. Mga may sakit, magbabautismo kayo. Pag ahon nyo mamaya sa baptismal tub, magaling na kayo. Amen? Praise the Lord. Kaya minamahal, tuloy-tuloy po ang ating palambahan, ating mga announcement. Pero bago po tayo magkaroon ng announcement, meron po tayong special offering. Minamahal, magkalo po tayo para sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Marami po naghihintay sa atin ng mga barangay crusade, maparaming lugar naghihintay sa atin. Kailangan natin sumuporta dahil tinawag ka ng Diyos para tumulong sa pagpalaganap ng Ebanghelyo. Amen? Minamahal. Kaya minamahal, magkalo po tayo sa ating special offering. Huwag tayo mahinayang. Handa ka mag-sacrifice, sacrificial giving. Kahit kailangan mo, alang-alang sa kaluluwa, magugulat ka. Maraming kapalit ibibigay sa iyo ng ating mga beloved. Preacher, Brother Jaime Di Macapi sa ating special offering. Wala ba? Beloved Preacher, Brother Eugene. Pwede natin malapay noon. Hallelujah. Sa ating special offering. Nandiyan po yung mga offering cloth natin na mahal. Huwag po kayo manghinaya, magkaloob. Binamahal. Yan po ay susi sa matibay, pinagpala na paglilingkod sa ating malapay. Thank you po, our beloved Holy Preacher. Minamahal tayo po ay manalangin po minamahal sa ating special offering para sa ating mga karagdagan na sa panalagawain po. Hallelujah! Opo dakilang Diyos, ang mabanal sa pangalan ng aming pinakamamalapang Jesus. Narito po kami, Diyos, dumadalangin sa iyo sa unat panalangin ng aming mga pastor. Ikaw, Diyos, magpala sa lahat ng mga kapatiran. Malapit noon, O Diyos, pagsuporta sa panalagawain. Malapit noon sa pamagitan ng pagtulong, O Diyos, sa mga kailangan. Malapit noon sa iglesia. Hallelujah! Pagpalain mo, Diyos, na dito sa pagbibigay. Malapit noon dito po ang susi sa lahat ng uri ng pagpapala, financial, material, physical, at higit sa lahat sa spiritual pagpapala mula sa iyo. Ito mo ang samot talangin sa pangalan ng Jesus, ng Panginoon. In Jesus' name I pray. Hallelujah. Sa pangalan, pagkat nariyan ka pala.
bless you, minamahal. Pagpalain kayo lubusan natin malapinoon. Tuloy-tuloy pa ang ating palambahan tuwing linggo 9:30. Dito po tayo. Tuwing Merkules, alauna ng hapon. Overnight prayer natin, alas 8 ng gabi. Tuwing Biyernes, San Ildefonso, Bulacan. May gawain po tayo, kasabay po natin kanina. 9:30 o 10. Merkules, may gawain din po tayo doon. Then, overnight prayer, alas 7, San Ildefonso, Bulacan. Marami po tayong mga Bible study halos araw-araw. Marami po tayong parating ng mga barangay crusade. Kaya minamahal, antabayan na po natin yung ating mga announcement. Puri natin malapinoon. At tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Tayo tumayo na sa ating closing prayer. Beloved preacher, Brother Herman Villar, tawagan natin sa ating pananalangin. Puri natin malapit. Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating beloved Lord and preacher. Tayo po yung mag-ayos sa manalay sa ating pagtatapos. So, abot akila naming Ama, Diyos, na magpaparing salat sa maraming pangalan ni Jesus, sa unang dalangin aming beloved Pastor Will Estrada Almeida, mahal na Pinoon. Narito po kami nagpapasalamat, mahal na Pinoon, sa tapos na yung panambahan sa iyo, mahal na Pinoon, sa paglagis mo sa pag-umpisa, sa pag-MC, sa pag-awitan ng mga J. Paul, sa solemn song, sa mga naghahigibay ng patotoo. Maraming salamat, mahal na Pinoon. Hallelujah. At sa mga matapat mo, anak, maraming salamat, mahal na Pinoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, mahal na Pinoon. At higit sa lahat, mahal na Pinoon, sa salita ng buhay na aming napakinggan sa aming pinagpalamaral sa hapong ito, mahal na Pinoon. Maraming salamat, mahal na Pinoon. Hallelujah, praise the Lord. At sa aming pansamantalang paghiwalay, kung paano kami nakakuligtas sa dakong ito, mahal na Pinoon. Ganun din po sa pag-uwi, pag-ingatan niyo po, mahal na Pinoon, ang pamanayo, mahal na Pinoon. Hallelujah, praise the Lord. At sa mga kapatiran niyo po na kadalo, mahal na Pinoon, ibalik niyo po sa sunod na banal na gawain, mahal na Pinoon, nang higit sa aming bilang ito, mahal na Pinoon. Pagpalain niyo po kami lahat, mahal na Pinoon. Ito po isang palain sa matamis at magpapangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, praise the Lord. And bless you, minamahal. We love you so much. Others, Jesus, love you more.